Dito sa vlog ni Inday Ugdot, talagang sinagot na nila yung mga bashers, yung mga nagko-comment ng hindi maganda sa mga vlog nila. Ayan, kasama niya si Krishna. May nagko-comment pala na pinupuna yung mga damit nila. Ano daw, paulit-ulit lang yun daw mga damit. Tapos may mga nag-comment pa na gayahin. Yun ang gayahin nila ni Krishna daw. Kumbaga nagsuggest sila na pwedeng gayahin nila ni Krishna. Which is tama naman yung sinabi ni Inday Ugdot at ni Krishna dito na hindi naman nila dapat manggaya sa iba. Kasi tama yung sinabi ni Inday Ugdot nga nagpakatotoo naman sila at hindi naman talaga sila hindi pa sila mayaman. Bakit hanapan yun ng mga bunggang mga gamit na ganyan, no? May nagsabi din daw na bili daw ng katulad noon na mamahalin na damit, nagsisimula pa lang yung mga bata, no? Wag iwasan niyo yung pagkukumpara doon sa iba kasi siguro yung pinagkumparahan niyo is successful na, nagsisimula pa lang sila, itong si Krishna at si Inday Ugdot. So wag niyo nang hanapan yung mga bagay, kung ano man yung inihain nila sa atin sa mga vlog nila, appreciate na lang, no? Wag niyo hanapan yung mga standard niyo na isa ibang iniidolo niyo, wag niyo ihanap sa kanila, no? Appreciate na lang kung ano yung pinakita ng dalawang magkapatid na ito at wag puro kumpara, no? Kasi hindi po yan guys, yung pagkukumpara po, hindi po yan, mabuti na lang strong tong magkakapatid na ito, walang paki sa inyo. Pero kung yung iba yung mahinang loob, kumbaga yung pagkukumpara po, hindi po yan paraan ng motivation, kundi pag-discourage po yan. Baka akala nyo motivation yan, hindi po, no? So support na lang po kung ano man yung inahain nila sa atin ng magkapatid na ito, pinapakita, appreciate na lang. Huwag nilang hanapin kung ano man yung nakikita nyo sa iba at huwag nyung diktahan na manggaya sa iba, gayahin nyo yung nagpakatotoo lang sila, no? Tama yung sinabi nila na hindi nila kailangan manggaya. Yes, tama sinabi ni Inday Ugdot na kaya nga tinatawag tayo na individual kasi may kanya-kanya tayong sarili, di ba? Bakit daw kinukumpare niyo sila sa iba? Di ba? Kanya-kanya nga. Tama yung sinabi ni Inday Ugdot. Ang kasi dito, ang mas nakakatuwa dito guys, isipin, na kadalasang nagko-comment ng mga ganun is yung mga matatanda na, mga nanay. Mas mainam na lang itong dalawang magkapatid na ito, mas may alam pa sa mga pagiging pagkakapwa-tao ba? Mas may alam pa tong dalawa kasi kumpara doon sa mga nag-comment ng mga negatibo. Sinagot din nila dito yung pinuna din daw yung sayaw nila. Siguro ibig sabihin nila is yung mga upload nila Inday Ugdot at ni Krishna doon sa Facebook. Yung mga sayaw kasi yun guys, yung mga trending yun, yung mga music na mga reels nila, yun talaga yung trending na sayaw, yun lang, nag-isa yung stepping. Kaya maraming din gumawa nun. Kumbaga ginayadan din nila. Walang ibang dyan guys, walang ibang stepping, yun lang. Kaya nasabi niyo paulit-ulit kasi uso at trending po yan, no? Oo, galit na si Krishna dito. Sabi niya, mga matatandang yan, labukon nila yung mga simod nyo. Ibig sabihin yung labukon kaya sa kanila. Tama, yung sinabi ni Krishna dito na kung gusto niyo sumuporta, manood na lang kayo, sumuporta kayo. Pero kung hindi, scroll na lang, huwag yung panoorin. Hindi yung mag-iwan pa kayo ng pangit na comment kasi walang may dudulot yun ng maganda. Isa yung mga pangit na comment, ayun nga, maliban dun sa sinabi ko kanina, nagpapahina po yun ng mga creator na, di ba, kung makatiming kayo na yung pinagkomentan nyo is mahina yung loob, edi kayo pa yung naging sanhi kung bakit baka may masamang plano yung pinagkomentan nyo dahil ayun nga, nalungkot sa mga pinagko-comment nyo. Kung hindi nyo gusto, huwag nyo kayo manood, no? At mag-iwan ng pangit na comment. Madali lang naman kasi guys yung pagiging mabait sa kapwa-tao. Kumbaga, isipin mo na lang bago ka magbitaw ng mga masasakit na comment. Isipin mo na lang kung ano yung mararamdaman mo kapag ikaw yung pinagkomenta ng ganun. Masaya ka ba? Magagalit ka ba? Magabaliktarin mo yung sitwasyon ba? Ilagay mo sa sitwasyon yung sarili mo sa dun na pinagkomentan mo, ilagay mo kung ano yung mararamdaman mo. Nang sa ganun matauhan ka ba? Ay, hindi pala dapat i-comment to kasi kung ako ito, masasaktan ako kung i-comment ko to. Mga ganyan lang guys, madali lang naman kasi pagka pagiging kapwa-tao, magmahal ng kapwa at mag-iwas na makasakit tayo. Isipin niyo muna bago kayo mag-comment kung kayo sa lugar niya masasaktan ba kayo o hindi, di ba? Kung pag-isip niyo is masasaktan, edi wag. Kasi hindi biro ang masaktan guys at ma-discourage sa mga ginagawa. Mabuti na lang, no? Sabi namin ni Krishna dito na mabuti na lang daw ngayon, strong na siya. So siguro naka-realize din si Krishna na hindi pwede sa mundo ng vlogging, hindi yung pwedeng yung pagkatao niya noon. Nasabi naman niya sa vlog ni Madam Yola na minsan na siyang malapit tumalon dahil sa mga problema doon sa isang mall. Noon yun, nung hindi pa siya nagba-vlog. Pero sinabi ni Krishna dito na strong na daw siya. So good for Krishna at good for sa ating lahat. Na malaman yun, good news yun kasi 'di ba? Kumbaga may na-realize siya siguro na dito sa mundo ng vlogging bawal lang mahina talaga. Dapat magpaka-strong ka kung gusto mong ma-maintain yung kasikatan mo, 'di ba? Tama yung sinabi ni Krishna dito. Di ba? Yun din ang sinabi ko kanina na na lang, isipin niyo na lang kung yung binabash nyo is hindi malakas ang loob. Di ba? Ay hindi may makaisip ng hindi maganda sa buhay kasi yun, nasasaktan sa mga comment nyo, na-discourage. Isipin niyo na lang, mabuti na lang strong sila. Yun yung sinabi ni Krishna dito. Sabi ni Krishna dito na yung ate lang daw talaga niya, itong si Inday Ugdot daw mahilig talaga mainis sa mga basher kasi si Krishna naman daw is wala na siyang paki. Kumbaga manhid na siya sa mga basher. So siguro maintindihan naman natin kung bakit ganyan si Inday Ugdot kasi hindi pa sanay, di ba? So hindi naman talaga sanay na pinagsabihan sila ng mga ganyan kasi bago sila sa vlogging. So ayun, siguro naman maintindihan din ni Krishna kung bakit nagkaganyan yung ating kumbaga hindi gaanong makatiis si Inday Ugdot sa mga bash at talagang siguro naapektuhan din talaga si Inday Ugdot doon sa mga comment. Kumbaga, siyempre naman magkapatid sila. Kumbaga sila lang din yung sa kanilang dalawa. Magpagaan ng loob, magprotekta. Isang sa mga ganun gusto lang i-protect ni Krishna si Inday Ugdot kasi si Inday Ugdot daw talaga is naapektuhan doon sa mga bashers, kumbaga nainis. Pero kay si Krishna naman po is wala lang daw siya sa kanya, wala siyang paki. Ay grabe naman Kaya si Krishna sabi niya dito, umabot pa talaga sa point na mag-PPN yung ibang bashers. Grabe naman 'yun.
Yun yung malala. Hindi lang sa comment. Kumbaga sabi kasi ni Chris na dito, may ibang basher na umabot na sa point na nung nag-PM na sa kanya. Hindi naman daw kasi niya kasi pinapansin yung mga comment ng mga bash. Pero ayun nga, siguro, yung ibang bashers, nahalata siguro na hindi sila pinansin ni Chris na, umabot sa point na pinipm na lang nila si Chris na. Kaya grabe, ang lala ng gano'n, no? Umabot sa point na gano'n. Grabe, di ako makapaniwala. Ano bang klase yung mga tao yung ganyan? Di ba? Makapanira lang, mag-PM na. So mabuti na lang dito, kahit nag-PM, sabi ni Chris na hindi pa rin niya talaga, hindi siya nagpadaig, hindi pa rin niya binasa. Kumbaga, block niya agad. Mabuti Chris kasi hindi mo inopen yung message, hindi mo nabasa. Kasi kung mabasahin mo yung mga PM na yun, ano lang, dagdag lang sa isipin mo, di ba? O tama, nagsalita si dito Chris na para kay Inday Ugdot kasi tama naman na wala naman hindi sanay si Inday Ugdot sa mga bashers at si Chris na mismo alam niya na wala namang ginawang mali yung ate niya at siguro sa katanungan sa isip ni Chris na bakit may mga tao pa rin ganon na nagbabash wala namang ginawang mali yung ate niya sa mga vlog, di ba? Wow. Di ba tama ako? Sabi ni Chris na dito na kadalasan daw sa hilig mang bash is yung mga matatanda na malapit na daw kunin ni kamatayan. Which is tama ako. May ginawa akong video na nasabi ko din to. Na kadalasan talaga napapansin ko sa mga comment dito sa Facebook, doon sa Facebook at sa YouTube, yung mga mahilig mang bash sa kanila. Mga matatanda na guys, kasi yung iba kasi may profile, totoong picture nila. Habang tumatagal napansin ko na mga matatanda na pero grabe, may mga apo na, may mga anak na babae pero grabe magbitaw ng salita, parang hindi nila iniisip kung makakasakit ba sila. Pero yung mga 30s, yung mga 40s, yung medyo yung medyo bata pa. Guys, grabe, sobrang bait ng comment, sobrang lawak ng pag-unawa nila. Ganun ba talaga siguro, no? Pag tumatanda ka, kumikiti din yung pag-unawa o pag-iisip mo. Diba? Pansin din pala ni Chris na akala ko ako lang din yung nakapansin na yung mga mahilig mangbash sa kanila is yung mga matatanda. Malapit na daw sunduin ng kamatayan. So, hindi naman pwede yun, di ba? Para sa akin lang, nang sa ganun mapunta ka sa langit, dapat pag matanda ka na, babawi ka na, magbago ka na. 'Di ba? Parang baliktad eh. Nang sa ganun, malangit ka ba? Hindi ka ma-impyerno, 'di ba? Habang tumatanda ka, maging mabait ka. Kasi malapit ka ng kunin, 'di ba? Nang sa ganun naman, yung mga kasalanan mo noon is kahit paano gumaan at baka may chance pa mapunta sa langit yung 'di ba? Bawi. Hindi yung patanda ka lang nga, naging habang tumatanda ka, pasama ka ng masama. This is mali. Sabi ni Chris na dito, yung iba daw ibagay nyo, di ba? Pangit pa yung ugali. Doble, di ba? Siguro may iba mga nagbabash na chinik ni Chris na yung mga mukha, yung mga nanay. yung mga ibang nagba-vlog, nagpo-post. Aminin ko, sila talaga din yung content ko, no? Pero hindi ko mismo kinuha yung mga video talaga nila. May sinabi kasi sila dito ni Chris na yung iba daw kasi pagka-upload lang yun nila, kinuha agad yung video nila tapos i-re-upload. Screen recording lang, which is mali po talaga yun. Hindi dapat kasi tama, wala namang ginagawa yung mga taong yun eh. Yung video nila pinaghirapan tapos yung taong yun nakaupo lang, nakahiga lang sa bahay tapos naghihintay lang ng bagong upload nila tapos kukunin tapos i-upload ulit. Which is makakasira po yun guys ng algorithm ni YouTube. Kasi mahati yung viewers eh. Tapos din baka umabot sa point na si YouTube mismo malito na din kung sino yung totoo, 'di ba? May nangyari na yan. Yung creator sa Facebook na si Malupiton, kung kilala nyo guys, yung trending talaga ngayon, yung sikat. May nangyari na yan sa kanyang account. Sa bagay sa Facebook yun. Pero ayun nga, na-delete yung account niya kasi may mga page na naghihintay ng upload niya tapos agad na nakawin. Tapos siguro nalito na si Facebook noon, dinilit niya yung original pa talaga na page, yung kay Malupiton mismo, yung dinilit. Tapos yung iniwan lang is yung isa sa mga nagnanakaw ng mga video ni Malupiton. Kasi si YouTube si Facebook nagtaka na siguro na kung sino ba yung totoo dito kasi 'di ba kay seconds lang yung pagitan eh. Pagka-upload agad, kinuha agad yung video, upload. Madali lang naman kumuha ng video, i-upload mo lang. Maghintay ka lang ng pagkatapos ma-upload ng yung idol na gusto mong nakawan. Pwede mo na agad kunin yung link tapos i-download mo yung video tapos upload. Madali lang, seconds lang or 1 minute lang yung pagitan. Tapos, mahati talaga. Maliban na lang kung isang buwan na yung video ng iniidolo mo. Halimbawa dito kay Inday Ugdot, isang buwan na yung video. Tapos, isang buwan na nakalipas yung video. Tapos, i-download mo. Tapos, i-upload mo. Hindi makaka-apekto yun. Kasi yung video na yun, tapos na eh. Tapos na, wala na gaanong manonood noon. Kasi, tapos na yung part na yun. Diba? So, kumbaga, hindi talaga mahati yung viewers ba. Kung may manonood man sa in-upload mo, na gano'n, ilan lang yung views mo. Pero wala kang karapatan magreklamo kung ilan lang yung views mo kasi ninakaw lang naman yung video. Pero at least, ninakaw mo man yung video, at least buwan yung pagitan bago mo kunuha. Ano lang to guys opinion ko lang to. Hindi mo maapektuhan yung views ng original na nagmamayari talaga ng video, yung original na uploader. Hindi maapektuhan sa yung ginawa kasi matagal mong kinuha yung video, matagal mong ninakaw yung ganun. Pero yung style na nakawin agad bagong upload pa lang, nakaka-apekto po talaga yon, lalo na sa mga YouTube channel ng mga original owner po. Delikado po yon sa YouTube channel ni Chris na at ni Inday Ugdot. So yung mga YouTuber na mga ganun, tigil-tigilan nyo na po, no, yung pagkuha ng video. Kung gusto niyo talagang kay Inday Chris na, kay Chris na at Inday Ugdot, na lang, mag-react na lang kayo. Katulad nun kay Ma'am ni Ma'am Imbi, yung malditang buutan, no? Mukha talaga niya. Pero sa akin, walang akong mukha kasi lang man to, libangan lang to sa akin, screen lang. Salita tapos mahihap ako kasi pangit tayo. So, pero yung
iba na kukuha talaga yung buong video tapos i-upload agoy. Yun talaga yung hindi pwede po, no? So, mas iwasan niyo yung ganun, lalo na yung pag-scan record ng mga video. Ito pa guys, dagdag ko. Kapag nananakawin mo lang kasi yung video pagkatapos i-upload, may posibilidad na mas mataas yung views ng video mo kaysa doon sa original uploader. Or kung hindi man mas mataas, parang halimbawa, itong Ganda Yugdot 25,000 views. Tapos kapag nanakawin mo ito agad pagkatapos yung i-upload, may posibilidad na maging 25,000 views din yung video mo kasi seconds lang yung pagitan eh. Isa-suggest ka talaga ni YouTube doon din sa mga fans ni Ganda Yugdot. Kumbaga mahati yung viewers. Yung mga ganon. Ang sa akin is binidyo ko lang yung screen ko. Di ba yung mga video ko is mga 5,000, mga 4,000, 6,000 views lang, yung mga ganun. Tapos hindi pa yan sa pilitan, no? Nasa mga tao yan kung manonood sila. Kasi boring din naman kasi itong video ko, di ba? Walang galaw, screen lang, nagsasalita lang ako kung ano yung opinion ko pagkatapos kong manood sa kanila. Pero yung kunin lahat talaga yung video tapos i-upload, which is masama po talaga yun. Kasi may posibilidad na mas malaki pa yung views na makukuha mo kaysa doon original uploader, which is very unfair kasi pinaghirapan yun ng uploader gawin yung vlog na yun tapos ikaw naghihintay ka lang, no? May iba daw na ginaya din daw yung pangalan, hindi lang talaga yung video yung ninakaw, kumbaga ginaya din daw yung mga pangalan nila. So ayun, mas lalong hindi pwede. Kasi mas lalong yung mga basher, yung mga ibang supporters nila malito kung ano ba talaga yung totoo. May iba naman kasi na din hindi na magmamind kung yung pinanood nila is yung original uploader na, di ba? Pansin niyo yan? Hindi magmamind kung sino talaga yung video, ang importante napanood nila yung idol nila. May ibang ganun. So hindi talaga maiwasan na magkaroon din yung views yung gumaya ng pangalan at nagnakaw lang ng video. Kaya hindi maiwasan na magkaroon din ng views yung video nila kasi may mga ibang viewers na hindi mag-mind kung tama ba yung pinanood nila, yun ba mismo or yung ginaya lang ba, yung mga ganun. Huwag niyo na sila pagpatulan. May mga tao talagang hindi happy sa success ng iba. Tuloy lang kayo sa mga ginagawa nyo. Mas stress lang kayo dyan. Pasayahin nyo lang sila kasi one day maging supporters nyo din yan. So yun po din yung mga advice ko kay Chris na kasi pansin ko din po kasi sa mga vlogger na mahilig pumatol sa mga bashers, parang naumay na din yung iba. Ang best talaga gawin sa mga bashers is no response. Kumbaga baliwalain mo, wala kang paki sa kanila. Titigil din yan. Titigil po talaga yan, yung mga bashers. Yun po talaga yung best na gagawin mo. Wag mo silang i-mind. Kasi yan sila kung papansinin mo sila, may iba na madala na, titigil na, pero may karamihan talaga is mas lalong lalala kasi sinagot mo at napansin mo sila. Yun man talaga yung pakay siguro nila sa una pa lang na mapansin mo sila. Kumbaga papansin lang ba. Kaya best response para sa akin kung ako yung nasa lugar sa kanila. Best response talaga kung ako yung merong mga bashers. Baliwalain lang talaga, no. Yun lang. Pero kung kung foul na talaga yung iba, kung hindi na maganda, sagutin mo, no, katulad ng ginawa nila ngayon. Nang sa ganun, kahit paano mapaalala mo sa kanila na mali yung ginawa nila. Pero kung hindi yung halos araw-araw sinagot mo sila, halos linggo-linggo may sinagot mo sila, wag yung ganun. Dapat may pagitan. Kumbaga sa isang taon, dalawa yung ginawang video para sagutin sila. Yung mga ganun. Basta wag mo lang talaga gawin yung content wag mo gawin content yung pagsagot sa mga bashers kasi ano po talaga, yung napansin ko sa mga iba yung na ganun yung ginagawa is parang din, habang sinasagot nila yung bashers, nakikitaan sila ng mga butas ng ibang supporters nila kasi yung dumating sa point na yung sagot mo sa bashers is parang sumasalamin na din kung sino ka. Yung baga, yung sagot mo sa mga bashers ay may mga foul na minsan kasi ayun nga, kasi madalas na yung pagsagot mo at yung ibang mga supporters, tunay talagang supporters sa'yo is parang na-discourage na din sa'yo kasi halos araw-araw ka na lang nakipag-away, yung mga ganun. Tapos habang tumatagal is parang naging masama ka na sa iba. Yung mga ganun titigil na sa pag-support sa'yo. So yung sa pagsagot sa mga bashers is wag lang paminsan-minsan lang kasi dapat din sa kanila na hindi talaga pansinin. So yun lang po guys, no. So ayun, sa mga nagnanakaw ng video talaga nila na i-re-upload lang daw, nagagaya ng panggalan, tigilan niyo po kasi nakakasira po yan ng YouTube channel nila. Baka dumating tayo sa point na ma-delete yung YouTube channel nila dahil sa pinagagawa niyo, di ba? So ayun, for this video, maraming salamat at God bless niyo lahat at subscribe sa YouTube channel at i-like po ito at maraming salamat po. Bye-bye.